Is no such animal as an option to surrender Filipinos to the ICC under RA 9851 or any other law without prior authority from a Philippine court. The Constitution forbids it. Iyan po. Kaya niya sinasabing there is no such animal as surrender na isusuko mo sapagkat, sabi niya, ang saligang batas maliwanag, walang warrant of arrest na mailalabas nang hindi nanggagaling sa hukuman. Kung manggagaling sa ICC yan, ayan ay hindi tumutugma sa saligang batas sapagkat ang hukuman na nire-refer sa saligang batas natin ay hindi ang International Criminal Court. Balik po tayo dun sa topic ng isyung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Dahil may muling umapila sa Korte Suprema na isang guro na ito'y si Attorney John Barry Tayam na hadlangan yung Senado sa pagbibigay ng protection para kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod nga po nung inanunsyo na mayroon nga arrest warrant laban sa senador. Kaya alamin natin ang balita ito kay Margot Gonzales. Kasunod ng anunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya na pinaa-aresto na umano ng International Criminal Court si Senator Bato de la Rosa, muling naghain ng apela ang petitioner na si Susan Barry Tayam para mahadlangan ang Senado sa pagbibigay ng proteksyon sa senador. Ayon kay Tayam, una nang binasura ng Korte Suprema ang kanyang petition for prohibition laban sa posibleng pagbibigay ng asylum ng Senado para kay De La Rosa. Ayon sa hukuman, kulang ito sa justifiable controversy o usaping maaring pagdesisyonan ng Korte. Ngunit sa motion for reconsideration, iginay ni Tayam na may batayan ng apela at posibleng labag sa saligang batas ang pagbibigay ng asylum sa senador, lalo na sa mga kasong may parusang pagkakulong hanggang 30 taon. Talakayin muna natin. Sige po. Ito na yan. Yung petition na yan na inihain ng guro ba ito? Guro? Isang guro, Attorney Sal. Hindi naman na lawyer, ha? Siguro, hindi ko malaman kung siya nagkonsulta sa abogado. Gusto lang siguro magkaroon ng pangalan. Batang-bata pa Baka gusto rin tumakbo ito kung anong gusto niya para makilala. Unang-una, yung una niyang pinail, dinismiss na yun, di ba? Ngayon, nagpapile siya ng MR. At pinagawa ang kanyang punto de vista, yung immunity. Yung immunity na sinasabi na may immunity ka lang during Congress in session. At maliban pa ron, kung yung penalty na dinidemanda sa'yo, mas yung hindi ka lalampas doon sa prison correctional o yung 6 na taon. Alam po ninyo, hindi immunity ang pinag-uusapan. Sapagkat talaga may immunity sila. Tama yung punto na wala kang immunity during recess. Pag ang demanda sa'yo, mas nakakataas doon ang penalty sa mahigit na 6 na taon. At wala ka rin immunity kung may recess. Pwede kang arrestin kung may demanda sa'yo at may warrant to arrest ka. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito Bago maipasok yung immunity, tatanungin mo muna, teka muna, yung bang warrant of arrest, legal yan? Pwede ka bang arrestin? Yun ho. Kaya wala ho yan. Huwag yung pansinin yan, yung immunity, kalokohan yan. Okay, pumunta ka na ngayon doon sa reaction ng aking anak na abogado. Nagbigay siya ng statement. Nung mapanood niya, yung press conference ng kaibigan ko si Prosec General Padulyon, kung ano ang kanyang damdamin at kaisipan dito bilang abogado. At abogado, nakasama ko sa kaso ng habeas corpus ni Kitty Duterte para sa kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Asahin mo yung kanyang statement. Sige po, Attorney Sal. At ipa-flash po yung quote card. There is no such animal as an option to surrender Filipinos to the ICC under RA 9851 or any other law without prior authority from a Philippine court. The Constitution forbids it. Iyan po. Ano pa? Pinapaliwanag niya kaya alaman ng tao bakit there is no such animal. Parang si Sal Panelo nagsasalita. Ano pa? Anong reason niya? May reason siya bakit there's no such animal. Ayan. Ito, sa
Kaugnay niya Attorney Sal sa Article 3 Section 2 of the Constitution requires among others that no warrant of arrests shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. This obviously refers to a judge of a competent court in the Philippines and not a foreign tribunal like the ICC. To be sure, the ICC is not among the courts vested with judicial power under Article 8, Section 1 of the Constitution. It is a rule so fundamental that it requires no citation that the Constitution is the highest law of the land, and it remains supreme over and above all laws. Therefore, Section 17 of RA 9871, which states that the Philippine government may surrender an accused to an international tribunal, must be read together with Article 3, Section 2 of the Constitution. Jack, minto ka na dyan. Yes, po. Okay. Ang sinasabi yun ni Attorney Paulo ay, unang-una, tingnan mo yung saligang batas. Kaya niya sinasabing there is no such animal as surrender. Na isusuko mo sapagkat, sabi niya, ang saligang batas maliwanag. Anong sabi sa saligang batas? Kaugnay sa warrant of arrest. Walang warrant of arrest na mailalabas nang hindi nanggagaling sa hukuman. Kailangan hukuman. Ang sabi niya, kung manggagaling sa ICC yan, ayan ay hindi tumutugma sa saligang batas sapagkat ang hukuman na nire-refer ng saligang batas natin ay hindi ang International Criminal Court. Iba yan. Kailangan yung warrant of arrest na nanggagaling dito sa ating bansa. Kung saan, kasi ang ating saligang batas, kaya ho naglagay dyan na walang warrant of arrest na ilalabas ng hindi nanggagaling sa hukuman kasi kailangan magkaroon ng paglilitis. Bakit? Sapagkat sa ilalim din ng saligang batas, sinasabi na walang mamamayan dito sa ating bansa, dayuhan man o hindi, pag nandito ka sa Pilipinas, hindi ka maaaring tanggalan ng iyong kalayaan, tanggalan ng iyong ari-arian, tanggalan ng iyong buhay. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Hindi ka maaaring tanggalan ng mga binanggit ko nang walang kaparaanan ng pagbibigay ng pagtatanggol sa iyong sarili kung bakit walang batayang legal sa saligang batas o sa ano pa pang batas ang gagawin mo sa akin. Yan ang kaya sinasabi na saligang batas, hindi maaari yan. Kailangan padaanin mo sa hukuman. At ang hukuman yan, dito sa lokal, hindi sa International Criminal Court. Ngayon, sa pahayag ni Attorney Paulo Panelo Jr., meron siyang sinasabi, bakit hindi valid ang ICC issuance ng warrant of arrest? Ituloy mo. Ito, binabanggit niya na yan. Basahin mo na yung sumunod. Okay po. Itong susunod na paragraph, Attorney. It is a rule so fundamental that it requires... parang nabasa natin ito. Itong next, Attorney. Notably, the rules on extradition proceedings recently issued by the Supreme Court does not even recognize an executive option to surrender. That an ICC warrant of arrest cannot be automatically implemented in the Philippines is also clear from the fact that foreign judgments are not recognized or obligatory in the Philippines unless confirmed by a Philippine court in accordance with Rule 39, Section 48 of the Rules of Court. The DOJ... Ito ka na dyan, Carlo, Yes. yan na. Yun ang reason kung bakit yung warrant of arrest na inisyo ng ICC ay hindi valid. Bakit? Kasi foreign yun eh. Kahit na yung mga desisyon nila, hindi obligatory sa atin na kilalanin natin. Kailangan padaan mo muna sa lokal na hukuman para
magkaroon ng epekto yan dito. Yan ang sinasabi ni Attorney Paulo na mali. Kaya sinasabi niya, there's no such animal kahit yung decision ng Korte Suprema. Sinasabi niya, yun yung extradition eh. Hindi naman actually, sa totoo lang, yung sinasabi, meron ba tayong extradition treaty with the ICC? Wala. Hindi naman bansa yan eh. Ang sinasabing treaty natin, pumasok tayo di umano dyan sa ICC bilang membro dahil nga sa mga pinaliwanag ko na itong mga membro ng ICC ay natatakot sila, nangangamba na baka merong tyrant, merong diktador na papatay sa mga mamamayan nila na hindi nila kayang usigin. Kaya kailangan isang independenteng dayuhan ang pumasok sa kanila at usigin nila dahil hindi nila kaya. Kung hindi man nila kaya, kung kaya man nila, hindi nila magawa kasi sila mismo. Kaya yung mga nandun, matitino, sabi niya, pasok tayo dyan para may remedyo tayo. Tuloy mo, ano yung sumunod? Ayan. Ito na po. Philippine court verification is also required by the Rome Statute itself. Article 59, paragraph 2 of the Rome Statute provides that a person arrested must be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state to determine, in accordance with the law of that state, if the conditions for a valid arrest under the Rome Statutes or Rome Statute were met, including whether the person was arrested in accordance with proper process and the person's rights were respected. And Kaya maliwanag po yan sinasabi ni Attorney Paulo dyan. Anong sabi niya? Kahit na sa Article 59 ng Rome Statute, na yan ay diniscuss na natin paulit-ulit din. Di ba? Sabi niya, kahit na dyan sa Article 59, may nakalagay dyan na yung warrant of arrest na i-issue ng ICC, kailangan ipadaan mo sa local court. Kailangan malaman ng local court kung yung mga patakaran na nakalagay sa Rome Statute, sinunod mo. Ano ba yon? Kailangan ipakita mo na lahat ng procedure na sinabi nila how to go about the serving of the warrant of arrest has been made properly in accordance with the Rome Statute. Ano yon? Kailangan may regular ba? Tama ba yung pag-issue mo ng warrant? May probable cause ba? Napag-usapan ba yan? Pangalawa, yung bang akusado, binigyan mo ng proteksyon. Hindi mo ba nilabag ang mga karapatan niyan? Yun malalaman mo lang kung dumaan sa isang lokal na hukuman ay hindi nga dumaan eh. Kaya nga sinasabi ko, hindi pinag-uusapan ng immunity rito. Ang pinag-uusapan nito, ang legalidad. Legal ba ang issuance of warrant of arrest? At kung legal man ang warrant of arrest na inisyu ng ICC, ang sunod na katanungan, legal ba na ipatupad natin ang warrant of arrest dito sa ating bansa? Yan ang mga katanungan. Sir, ano pa yung mga sinabi ni Attorney Paulo? ayan, eto naman po, Attorney. In any event, the Philippine option to surrender or cede jurisdiction under Section 17 of RA 9851 is applicable only to international courts with jurisdiction with which the Philippines has an applicable extradition law or treaty. This is clear from the language of Section 17. As the DOJ very well knows, the ICC lost its jurisdiction over the Philippines when the country withdrew as a state party to the Rome Statute, effective March 17, 2019. Whatever option may have been available to the Philippine government therefore expired upon the effectivity of such withdrawal. This is confirmed by Senate deliberations on RA 9851, which clarified that the Philippine government may only cede jurisdiction to the ICC if the Rome Statute is in force. Yan po ang Sabi niya, yung Rome Statute, hindi mo pa pwedeng ilagay ang ICC rito kasi nga kailangan meron kang jurisdiction dito. At nawala na yung jurisdiction mo nung umaklas ang Pilipinas. Kaya yung sinasabi nilang under the Republic Act kung saan pwede mong isurrender. Hindi uubra yun kasi uubra lang yun kung may jurisdiction. Wala nga. Pangalawa,
kung titingnan mo yung Republic Act na binabanggit ni Attorney Pao, nakalagay doon, pwede mo lang isuko yon kung kung it will serve the interest, kumbaga, kung nasa tamang regla ka, kung nasa tamang hulog ka. Pero kung yun ay nilalabag mo ang sovereignty, nilalabag mo ang batas ng Rome Statute mismo, nilalabag mo ang extradition natin dito na kailangan duman sa hukuman, hindi ka uubra dito sa atin. Yan ang pinupunto ni Attorney Paul. Ano yung pinaka last paragraph?